Good morning mga ka-farmers. Ito, nakikita niyo itong hawak ko. Ito po ay incubator, napakasimpleng incubator. Very economical, kumbaga, ika nga ay napakalit lang ng gastos. May gastos po, pero napakalit lang. Medyo may gastos lang kasi itong thermostat. Yan, i-close na to. Yan thermostat, which is 300 plus po yan. Itong karton naman, wala namang value to. Mga wire ko naman ang ginamit ay mga scrap wire po ito. Make sure lang na walang damage yung mga wire natin. Ha. Yan. Actually ito, cable wire ng rice cooker. Yung sila ng rice cooker. Ngayon mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang pag-set up o ang paggawa ng napakasimpleng incubator. Ngunit very effective dahil tested ko na po ito. Okay? Simulan na natin. Okay, ito. Titest muna natin siyempre itong tester. Itong ating gagamitin pang test sa ating mga gagamiting materials. Itong pula, siyempre dito sa positive terminal, yan sa right side. Then itong itim dito naman sa negative terminal, itong sa may left side. Yan, then i-check natin ang continuity niya. Ayan, gumagana siya. Ibig sabihin, good po siya dahil yan, kikita nyo nagdi-deflect po siya. Yan pinaka-indicator niya. Para po ma-check din natin yung mga wire na ating gagamitin, baka shortage o putol. Yan. At ito, ang pinaka-importanting device, thermostat. Yan po ang nagto-turn on and nagto-turn off ng ilaw sa loob ng incubator. Yan. Then ito, incandescent lamp o incandescent bulb, 25 watts. Yan. Incandescent po, hindi LED. 25 watts po ang ating kailangan. Yan, isang bumbilya na nagpo-produce ng init sa incubator. Then ito, receptacle. Siyempre, paglalagyan natin ng bumbilya yan. At ito, cable wire para sa connection ng ating incubator. I-test muna natin kung shorted ba o putol ang wire na ito. Ayan, ayan, okay naman siya. Okay yung continuity niya at hindi siya shortage. Good po siya ang gamitin. At isa pang gagamitin natin o kailangan natin ay ito, kahon. Yung medyo okay naman po ang kahon, ha? Yung walang mga butas para po hindi maka-escape ang init sa loob ng incubator. Yan. Ito pong nakikita nyo, yan po ang diagram ng thermostat o ng wiring para po masundan natin ng maayos, hindi po tayo magkamali. Ayan. Diagram po yan ng thermostat. At ito ang susundan natin sa pagse-set up naman ng temperature. Ang temperature pong kailangan natin sa incubator ay 37.5 ang minimum, 38 degrees Celsius naman ang maximum. Yan. Apat na terminal po yan, itong dalawa para sa power. Then itong S1 and S2, meaning switch po yan. Yan po yung nag-on, nag-off ng ilaw sa loob ng incubator. Yan. Kaya po dapat tama ang ating connection. Kaya po susundan natin yung diagram. Medyo mahirap lang makita kasi maliit po itong device na ito. Ibibigay ko na lang ho yung yan. Ibibigay ko na lang sa inyo yung diagram para mas madali nyo masundan. Kung hindi po marunong sa connection o sa wirings, magpaturo po tayo sa may alam sa mga electronics, mga electrician. Fix lang po, hindi yung maluwag ang pagkakatornilyo natin. Kailangang naka-fix talaga siya kasi baka mahugot yan habang tayo nag-i-incubate, masisira po ang ating incubator. Yan, test natin kung gumagana siya. Okay, gumagana siya. Yan, isisit na natin siya sa tamang temperature na dapat na maibigay niya. Yan. Yung nagbi-blink po yan, kailangan 38 degrees Celsius po ang mailagay natin yan. Ang kulay blue. Yan. Yan, naka 38 na siya, na-set na natin. Ang susunod na to, yung temperature na sa loob. P0 dapat naka liter H. Yan, intended of heat kasi init ang ating i-measure. Then P1 0.5 ang iseset natin diyan. 0.05. Yan.
Then P2, 110. Okay na yan. Yan, nakaset na po ang temperature na kailangan ng incubator. Yan. Ulitin ko, 37.5 ang minimum, 38.0 degrees Celsius naman ang maximum. Ito, i-connect na natin lahat ng mga wire including itong bumbilya para po mailagay na natin sa loob ng kahon para sa incubator. Lagi po nating tatandaan, dapat ay hindi magdikit-dikit ang mga wirings na ating kinoconnect para maiwasan ang short circuit, maiwasan ang pagkasira nitong thermostat o mag-cause pa ng pagkasunog, delikado. Kaya napaka-importante sundan natin ang diagram at naka-fix ng maayos o nakatornilyo ng maayos ang mga wirings nito. Yan. Daming wiring connection kasi yan, kaya medyo nakakalito. Pero pag nakita nyo po ang ibibigay kong diagram, madali nyo pong masusundan. Ito, chineche ko ho kasi mas maigi na yung sigurado. Yan, yung connection niya. Okay, ilalagay ko na itong last wire. Ito po yung connection ng switch para po mag-automatic turn off and turn on siya. Magto-turn off pag na-reach niya ang 38 degrees Celsius. Magto-turn off pag ma-reach niya naman yung minimum na 37.5 degrees Celsius. Yan, kukunik na natin yung huling wire. Inuulit ko po lagi natin tatandaan na huwag magdikit-dikit. Laging i-check ng maayos, ng maigi bago natin ito isaksak o i-test. Ayan. Nakikita nyo ay nakatatlong ulit na akong checking yan para po masigurado natin. Ito, idudugtong ko na ang switch nya. Medyo mahirap lang siyang tingnan pero madali po ito, basta po may diagram tayong susundan. 4 na terminal lang po yan, kaya hindi po mahirap sundan yan. Marunong lang tayo magbasa ng diagram, madali natin magagawa ang napakasimpleng incubator. Yan. Okay na tayo sa connection. I-check natin kung gumagana yung bumbilya na dadaan na dito sa thermostat. Yan. Check ulit kung tama nga, walang nakaligtaan. Yan. Okay na. Tama lahat. Ngayon saksak natin. Ayan, gumana siya. Ibig sabihin gumagana ang ating thermostat. Naka-connect na dyan ang bumbilya. Yan. Na-set na natin yung thermostat. Ready na ito para mailagay natin sa kahon. Check ulit. Yan. Gumagana talaga siya. Yan. Ito yung bumbilya na dumaan na dito sa thermostat. Yan. Yan ang magsisilbing switch ng ilaw na yan. Yan thermostat na yan. Pag na-reach niya yung 38.0 degrees Celsius, mag-o-off siya. Pag ma-reach niya yung pinakamababa ng 37.5, mag-o-on yung ilaw niya. Yan po ang trabaho ng thermostat. Okay, ito, nailagay ko na sa kahon, yung bumbilya ito. Yan yung magpo-produce ng init dyan. Then ito, nadikit ko na rin yung thermostat. Then ito nakikita nyo, yan ang sensor. Yan ang magdi-detect ng init sa loob. Yan. Kaya, kailangan nasa loob po yung sensor na yun para ma-detect yung init sa loob. Yan, saksak na natin. Yan, umilaw na siya. Ang init niya po sa loob ay 31.4 degrees Celsius. Yan. Yan yung ilaw. Yan. Doon po sa baba, doon natin ilalagay yung mga itlog. Yan. At itong kinukuha ko, yan po ang sensor. Yan ang magdi-detect ng init dyan sa loob o dito sa loob ng kahon o ng incubator. Yan.
Napakasimple lang, di ba? Yan. Ganun lang kasimple ang paggawa ng napakasimpleng incubator. Yan. Patungan natin para mag-increase ng init sa loob. Yan. Pakita ko yung kaunti yung ilaw para makita ninyo na nag-o-on siya automatically pag na-reach niya yung sinet nating temperature. 37.0 po ang init niya sa loob. Yan sa bandang taas, 37.1 na. Yung sa bandang baba po na 38 degrees, yan po ang pinaka-maximum. Pag naabot niya po yung 38 degrees Celsius, magto-turn off po yan. Mamamatay ang ilaw niya sa loob. Kasi hindi po dapat lumampas ng 38 degrees Celsius ang init sa loob. Mamamatay po ang mga embryo o mga sisiw doon sa loob ng itlog. Mag-o-over po tayo sa init. Kaya kailangan 38 degrees Celsius lang ang maximum niyan. Yan, 37.9, isa na lang, mag-o-off yan. O, di ba? Dahil 38 degrees Celsius siya, nag-turn off siya. Now, dahil 38 siya, nakapatay yung ilaw niya, unti-unti ding magdi-decrease ulit yan, yung temperature niya sa loob. Hanggang sa maabot niya ulit yung pinakamababa na 37.5, saka mag-o-on naman yung ilaw niyan sa loob. Okay, obserbahan po natin. Yan, pag na-reach niya po ang 37.5 na pinakamababa, magto-turn on automatic ang ilaw niyan. Ayan. Umilaw naman ulit siya kasi hindi pwedeng bumaba ang init niyan sa loob. Hindi dapat bumaba diyan sa 37.5. Yan dapat ang init sa loob. Then itong sa baba, 38 degrees Celsius, yan naman ang pinakamataas na hindi dapat lumampas diyan. Yan ang dapat na init sa loob ng incubator para po maayos na mapisa yung mga itlog na ating ini-incubate. Magiging healthy po ang mga sisiw na mapipisa sa loob ng incubator na ito. Tested ko po ito dahil matagal ko nang ginagamit ang ganitong setup. Yan, 37.8. Pag nag-38 po yan, mamamatay ulit ang ilaw. Okay, sana po ay nabigyan ko na naman kayo ng simple ngunit very effective na idea about sa paghahayupan. Thank you so much and magandang buhay.